Hi guys! Welcome back to another video. Welcome back sa last episode ng Florian Shenanigans. Yay! Yay! Wait, Matatapos na rin. Soundboard. Soundboard. Yon. Ang dami naming viewers dito sa ating set. Ang naming audience. Ating live audience. Kala mo talaga meron. So, wow na po. Hindi po yan hindi po namin sila binayaran para pumalak. Hindi po kayo sure. So, ano ang topic natin for today? Actually, etong topic na to, dalawang nag-request pero same lang sila ng thoughts. Kaya pagsasamahin na natin dito sa isang episode. So first question is, topic is, what was your inspiration behind this growing community of this server, and what is the story behind it, and how the devs and owner come up with this idea? And then the second topic, how did the server get its start? Like, how did you come to the conclusion that I'm gonna start my own Minecraft server, something like that? What happened that made you guys think of creating the server we know and love today? Yun, gusto ko rin marinig yan. Grabe, apakadaming questions. Next question, please. Charot. Grabe naman. Hindi. Pero, magandang magandang sumagot yan. Ay, syempre, ang ating owner. Padro. Wow! Ha? Behind the scenes. Si Padro pala yung higher up. Grabe naman yan. Saling kit-kit lang ako dito eh. Hindi, balita ako. Mag-staff ka daw next season, ha? Malabo. Oo, may nakarating sa amin eh. Ako, fake news yun. Kasi baban mo daw yung dalawang moderator. Ay, oo. Yun lang talaga ang papel. Yun lang pa pwede ka dyan mag-ban. So, ayun. So, let's start na tayo. Pero, before tayo mapadpad sa Florian, syempre may mga backstories pa yan. Hindi naman yan agad-agad na, ay, talaga tayo server, something like that. So, syempre, gusto ko rin, bago ako gumawa ng server, kailangan ko rin malaman kung ano yung gusto ko sa isang server. Like, kung modded ba siya, RPG, or what. Madami pang pinagdaanan to bago ko nalaman yung genre or niche ko sa isang server after so many tries. So, as we mentioned sa mga iba naming podcast, galing ako sa server ni Direk. Hello! Which is yung LMC or Legion MC. So, I've been with him for about 5 years na. Actually, Yes. Kaka 5 years lang natin nung March. Yeah. Yeah, March. Okay. So, LMC yung server nun, and nagustuhan ko yung isa sa mga moment dun na naging staff si Zek tsaka si Sayan nun. Yung way ng yung pagbibigay ng entertainment nila sa mga players, especially Zek. So, special mention si Zekron. Kaya bumalik ka na, Sek. Tigil mo na yung ginagawa mo. Wala, busy sa commission yun. Yeah. Ang aming umaasensong kaibigan. Pareho sila actually. So, ayun. Yung pamamalakad kasi nila, especially si Zek, nagustuhan ko yung events nila, yung the way they communicate with the other player. Actually, ang naalala ko lang talaga dun sa Legion MC, yung Discord scene. Oo. Naalala? May edit yun eh. Actually, dalawa kami nag-edit nun, si Yui tapos ako. Kasi yung akin kasi nawala na. Kaya yung video na lang, yung edit video na lang ni Yui na save. Pero yun, nagustuhan ko yun. And yun din siguro yung reason bakit ako tumagal sa Legion MC nun. So, kumbaga nahanap ko yung peace of
niche ko sa isang community, which is yun yung ginagawa ni Zek. So, next naman yung sa Earth Pinas, server na direct yun. Ang nagustuhan ko naman doon is yung every season may bagong ganap, bagong plugin na introduce ganyan. But may plugins or features na naulit lang, which is understandable naman yan. Ang cons lang nun is dun sa server mo direct, walang masyadong event. Oo, kasi yun doon inamin ko naman yun na yung yung kahinaan ko talaga is to plan and execute an event. Host pala, I mean, not execute. Yun Iba yung pala yun. hinahanap ko every month eh. Yun yung hinahanap ko talaga. Kaso, yun nga, sabi mo na more on the technical side ka. Understandable naman kung ganun. So, Ngayon ko lang mahirap. na-realize. Oo nga, no? Wala ka palang pa-event nun, no? Yeah, wala. Ang madalas lang na nagiging event ko noon is build event tapos PvP tournament. Tapos wala na, yun na lang. Tapos konting scavenger hunt. The basic ba? Yun. The basic events. Tapos one event per Pero, season. Oh. Actually, nung nag-quit ba ako ng nun, ay bago ako mag-quit as a staff team, kinuha mo akong events manager. Nagbigay ako ng madaming ideas sa'yo nun sa event pero hindi mo ni-release. Oo, kasi hindi ko rin, yung mga sinadjust mo, magaganda siya, pero hindi ko siya na, parang natuunan ng pansin. And the usual, tinamad ako. Understandable naman kung gano'n. So, by the way, may pumasok po. Hi, Vince. Po yung tropa namin na naghahanap Oh. ng kakaibang powder sa mga naglalakad sa daan. Garlic powder po yun. Huwag po kayo maniwala dyan. So, ayan. Pero during EP naman to, gumawa ko ng server. Pero kami lang nila, nila Yumi, nila Rick, nila Kay, yung mga Alpha Martes. Alam to ni Dedek eh. Siya kasi nag-sponsor nung first month namin sa server nun. Yes. Tapos, nakalimutan ko yung reason ba't kami gumawa ng server nun. Pero, lang naman siya, private server lang din naman siya, kami lang magkakaibigan. Pero kaso, umabot lang siya mga 1 month, ganyan. Nag-try lang kami ng pwede namin gawin sa isang server na di pwedeng gawin sa server ni Derek. Yun. Then, hanggang sa nagkaroon ng plano ulit, kami magtutropa na gumawa ng server. Kasi one of our friend, which is si Kay, yung laptop niya kasi biglang nasira. Walang crossplay nun sa EP. So, gumawa kami ng server nun. So, dun ko masasabi na naging training ground namin yung ginawa naming server nun kasi yun nga, sa pag-config ng plugins, doon pa lang nag-start na nag-explore ako sa mga configuration sa plugins, as in yung mismong laman ng isang server hosting or console. Yun. Doon na ako namulat. Namulat. Grabe yun. Kumbaga doon na Big words tayo today, ah. Doon na rin kasi nag-start yung thinking ko na kaya pala matagal si Direct mag-config ng plugin, matagal yung maintenance, ganyan. Kasi alam ko na yung ginagawa niya. Ito yung Tinamad lang. Matagal. Hindi, natutulog lang. Natulog lang. Iba kasi yung natutulog sa tinatamad. Ay, ito ba yun? Sige, just continue. I-expose niyo si Direct. Huwag kayong ganyan. Uy, wag kayong I-joke lang. ganyan. Na-expose yung magme-maintenance ako tapos matutulog lang. Sige, just continue. Saan na ako? Ayun. So, ito yung time na nagkakaroon ako ng realization ko na dapat pala may uniqueness ka sa isang server. Hindi yung gagayahin mo yung ibang server, especially yung mga Filipino servers dyan.
Whether sa pagmamanage ng server, yung plugin, event, community, blah blah blah, basta something different. Actually, may naalala akong sinabi na direct na kung manggagaya o kukuha ka ng inspiration sa ibang server, wag sa Pilipinas or yung mga Filipino servers, dapat sa ibang bansa. Yes, that is true. Kasi magkakapareho lang yung mga server dito sa Pilipinas. Kaya kapag pag kumopya ka dito sa Pilipinas, parang nag-copy paste ka lang din ng siguro 5 server, magkakapareho kayo o more than pa. Yung yo bro, let me copy your homework. Sure. Just don't make it obvious. True. Tsaka din based on the experience rin sa pagsa-server hub, talagang masasabi mo na pare-parehas. Magkakaibang plugin pero parehas yung pag-execute ng future. Okay, wait lang nawala ako. May pointers ako wait lang Ayun. Yun, no? Pointers Re-review. for reviewer. Ayan, so kasi ayun nga. Reviewer ba ito ng board exam? Pre. May board exam ang mga staff team. Ganun ba? O papalit na daw sa'yo. Ayan, nasipado. Nag-review na yan. Isa sa mga Review na ako Sa mga questions, when there is a major dispute in the server, what do you do? A. Bala ban sila Rose. dyan. A. Ban Rose. B. Ban Rose 5 years. B. Letter B po. Ay, letter B ba? Wala bang letter C ban Vince for 5 years? Hindi, Tapos ako yung gumawa ng questionnaire. Wala, bias yun eh. Hindi. Wala, basta bang staff to, tanggalin nyo na nga. Bias yung gumawa ng questionnaire. Kaya wala ako doon, di ba? Maling-mali eh. Mali. So, yun nga. So, going back. So, based on my experience nga sa pagsa-server hub, sa Philippine server and the other countries na Minecraft server, masasabi ko na iba yung sa ibang bansa talaga. Though may ibang features na meron na sa mga Philippine server, pero after that kasi nagiging common na siya or kaya for the other niche na siya na hindi ko naman bet. Kaya dito nabuo yung another server na ginawa ko, which is yung Mixtopia. So, it was inspired actually by a K-pop group under JYP, which is yung NMIX. By the way, stream nyo yung bagong kanta nila na Crescendo. Sponsored ka ba? Shout out po. Sponsored ka ata eh. Sponsorship ng Korean agency. Free ano ba yan? Free promotion. Alam bayad yan. Grabe plugin. naman. Oh. And going back, kaya naging inspo ko siya kasi may lore doon sa NMIX, which is yung Wizard of Oz tsaka Alice in the Wonderland. So, I tried na i-apply yon pero hindi siya nag-work. Siguro kasi lack of plugins din ako ng time na yun, tsaka overwhelming yung nangyari sa akin doon. Pero after that, naalala ko yung sinalihan ko na server nun, yung Lorecraft na naging Island Memories na siya yata last year. Then, ayun, naganda naman ako sa pamamalakad nila, pero iniisip ko na what if di magets ng players yung ganon? If ako yung gagawa ng ganong server, baka hindi, pag may sumali sa akin, di magets ganyan. Karamihan sa mga ibang players, kailangan pang spoon-feed yung info. Basa ayaw, spoon-feed ganon. Spoon-feed gusto, di ba? Ang dami ko naalalang ganyan. Ayoko magbigas ang pangalan pero parang Vince ata yun. Ay, hindi, joke. Oo nga eh, sa'yo yun eh. Vince yun na ko. Ay, nag-mute. Wala. Wala siya rebat. Yes.
Tsaka yung server kasi nun, yung Lorecraft or Island Memory, somewhat chill lang siya. Ano yun eh, meta RPG, Towny, Vive, tas konti lang yung plugins nila, more on the sila, vanilla side. Maganda naman siya if i-implement, tas may mga town names, kaso it feels like na hindi siya magugustuhan ng iba. Tsaka yun nga, baka kasi mas spoon feed. Until dumating ang December 2025 to January 2026. Nag-usap kami ni Direk about sa server, having a server. Parang na-mention kasi na yun na parang namimiss na niya gumawa ng server, ganyan. Then, nag-share rin kami ng mga thoughts nun regarding sa paggawa ng server. Then, bigla akong na-open up sa kanya na parang gusto kong gumawa ng server. Pero that time, alam ko na yung want ko. And also, might be magugustuhan ng players. So, simula January 7 until January 15, 1 week yun. 1 week straight kaming nag-isip ng name, ng goal, plugins or features sa server na pwede namin i-add. Then, January 16, doon na namin binuksan yung Florion. Nung una, doubt pa ako kung may maglalaro kaya. Kasi knowing players, gusto nila mga PvP, yung mga hard grind, ganon. Ako kasi, gusto ko yung chill lang. Hindi naman ako yung ganon na tipo na player na ganon yung gustong vibe. So, hindi ko alam kung may maglalaro. Ang peak number ng players dati nun is around 3 to 5 players lang. So, pag umabot ng 7, masaya na kami ni Direk nun. Hanggang sa pinamote ko siya sa TikTok or Facebook, I think. Pinamote ko din siya sa Facebook yata nun. Basta alam ko lang sa TikTok. Okay. So, nadagdagan naman ng konti ng player sa server. Then, pag sumisilip kami ni Derek sa player D, sumaabot na ng 20. Siguro kasi na time na yun kasi walang pasok. Pero we're still happy pa rin naman, and kahit ano namang counting yan, basta may naglalaro. Then, here we are, malapit na season 2. Yay! Yun, no? Matatapos na yung kalbaryo ko. Yay! So, the summary ng kwento ko is for 4 years, hinanap ko yung gusto ko sa isang server. Parang siyang puzzle pieces na chine-check ko pa if it's right or if it's in the right place or not. Tsaka ayoko rin kasi na may iniisip na stress, especially tong developer natin, si Direk. Yung may ina-nerf na future, ganun, dahil lang inaabusog. Something like that. Basically, siya. Oh no. Vince, ito talaga. Ano? Actually, kakauwi ko lang. Huwag ka na muwi, pre. Ako, pre. Kaso nasa bahay na, pre. Nakauwi na. Balik ka school. Hindi ako galing sa school. Kita mo, di ka na naman pumasok. Then, huling-huli ka, ha? Galing ako ng science. Ito ho yung sa mga staff nila ngayon, di po pumapasok. Yes po, yes. Hindi po ako talaga si Rose. Hindi po ako si Rose. Pumapasok po talaga ako. Ako po ay pumapasok at nagbabayad ng tricycle. Yun po ang isa sa mga. Opo. Pero di ako nagbabayad ng jeep. Ayun lang. Pupasok pa rin. Parang pareho lang din pala kayo ni Rose. Hindi, sa kanya kasi. Magkano ang pamasahe kila Rose? Ewan ko, pre. Hindi, pre. Pareho ka lang din. 300 na lang na uuwi ng mga jeepney driver. Hindi ka pa magbabayad. Medyo kasi. Ano pa yung may jeep? Jeep start lagi yun. Kasi walking distance lang yung school namin. Ba't ka pa sumasakay ng jeep? Walang yan din to eh. Hindi ako sumasakay. Kaya hindi siya nagbabayad. Sus, sinasabi niya lang yan. Ayaw niyang makancel. Wala kang kapan.
Sa'yo po, no? Pero talaga, So, going back po, ano, Ikaw naman, direct. Kailan mo jump po ibabalik? nagtatapos. Charot. matapos ako. Ano sa akin? Anong meron? Kung kailan ko Kailan mo ibaban si ibabalik? Vince? Oo. Siguro season Oo. 2 na. Uy, teka, kalma. Hoy. Madami pa akong hangarin sa buhay. So, sa aking... Hangarin. Wow. Lalim Hangarin. Big Kasi word. ng spice, alam yun. Tagalog na nga lang, di pa kaya. Hayop na yan. Pero ito yung tanong ko. Sa 3 months ng season 1, so far wala pa namang ganun nangyayari na yung may mga nerf, something like that. Wala. Yung mga nilagay ko dyan sa server is yan na yung presyo nila from the start. Kasi ano naman like, Tanggal lang natin yung mga pasaway na players na. Yung mga... yung mga Yes. players naman kasi sa Florian ngayon, ano sila? Hindi sila tumitingin sa numbers. Nag-enjoy lang sila. Yung mga nagbi-build lang eh. Which is nice. Kasi ano siya, like, it's a different from what we usually see. Especially sa Kasi- mga previous server direct. Recently kasi naglibot-libot ako eh. Nakita ko yung tatlong towns, yung tatlong major towns nila. Ang ganda ng mga builds nila doon. Oo. Kumbaga, Grabe Kasi yung hindi- mga build ang sisipag. mahalata mo yung hindi nila masyadong pinapansin yung value ng pera. Mas pinapansin nila Parang- yung oras sa server. Parang papasok lang yung value ng pera dahil sa sa mats o materials Blocks. ng build Oh, nila. siguro Dun- yun. dun Or na lang yung papasok. Mga, yung mga items most na pwedeng ibenta, like armors or tools, dun siguro. May Pero- mga unobtainable enchants. Ginagrind nila yung mga blocks nila. Napapansin ko rin yun. Yeah, yung iba nga rin eh. Ako hindi ako masyadong pumapasok sa server pero nakikita ko yung laman ng in-game chat. Mhm. Para ka lang para kang pumunta sa isang, sabihin natin yung like general area. Tapos may maririnig kang pa yung nag-uusapan and napaka-chill lang. Like walang init in a sense. Ang madalas kong nakikita, may yung nagtatanong, sino po dito may ganitong block, may ganyan? Yeah, yan. Nakikita ko rin yan. Kumbaga para siyang May nagbebenta ba ng ganito? May nagbebenta ba ng ganun? Tapos pag minsan nagtatanong, di ba nga yan, ganyan yung tanong. Tapos pag may sinabi, ako meron ganito, tapos tatanong, magkano? Hindi, ilan ba kailangan? Oo. Oo, Ano diba? lang, sa'yo na lang to. Mga ganun. Marami ako Oo. nito, sige, sa'yo na lang. Especially yung mga block na hindi naman, alam mo yun, hindi naman nila kailangan talaga at all. Oo. May ano lang, may mga extra lang talaga. Ang nakikita ko pa lang so far na build, una, yung kila Yui, yung town nila doon. Doon ako pumasok as na yung bagong username na ako. Hindi pa nila alam na ako yung gumagamit nun. Alin ba yung lang. Alin ba yung Yung town Yui? nila Yui. yung Giovanni yung- Doc. ba yun? Yung kulay pink, puro pink ba yun? Or kulay pink. Ah, Yung tapos- doon lahat, di ba? doon nag-build yata Ah. si Yui sa ng pang spring event niya. Basta yung Pero loop, yung sahig, iba-ibang kulay, yung parang ang gulo nung Siya ba colors. yung nag-build nung kulay pink na dun sa spring? Yung Madami isa kasi. sa mga Parang yung sa karamihan mga nata pink eh. contestant nun? Siya ba yun? Siya Ewan yata ko. yung Hindi, third. sa kanya yung may kalat na kulay sa sahig. Yung iba-ibang Kapag kulay ng Ayun! blocks. Nakita ko yun kasi pinakita nila direct yun, yung buong mga build ng mga contestant. Ano pala yun? Pero yung mismong town nila, sa kanila ba talaga yung puro may pink na bahay? As in halos lahat pink na bahay. Nandun. Kasi yan. nakita ko yung town eh. Ang daming pink dun eh. Yun nga, yung baga, para siyang mga Japanese na bahay pero kulay pink lahat. Siguro, ang dami, kasi may pa ako may napuntahan din kasi ako na na build na puro pink din.
puro cherry tree, yung Yun. bubong pink din, yung build Ayun, yun naman niya syntax, yun naman yun. baka yun. Yun natin nabisita ko. Pero ang Ano yun? pinakamadalas nating Last na- napupuntahan is yung yung kung nasaan yung tavern. Shout out yun dun sa din. may mga Yun yung sa mga third. may-ari. Yung Calafostos, ayun. Ano yun eh, Shout out hindi sila, Paus. na tavern yun eh. Ano lang yun, pupunta ka lang talaga dun para makapagchismisan eh. Oo, Oo. tapos doon ako nagko-concert The minsan. Yun The ah. Marites area. Actually, speaking of, yung tavern nila, Fostos, kasama dun sa postcards ng Mail Club. Ay, Kasi ganun. ano, Wait, really? kasi ano din yun eh, one of the, one of the iconic, or memorabilia din sa season 1 eh. Bukod dun kay Rose na hindi nagbabayad ng tricycle. Ay, may ano ba yun? May tawag dito, parang digital art ba yun na Hindi siya Hindi nagbabayad ng digital art eh. Kasi yung digital art, dapat may digital art nun. Kaso, nung nag-i-inquire kasi ako na pwede mag-drawing, well, ako kasi pwede naman na mag-drawing, but the thing is, hindi gaanong kaganda yung drawing art style ko. So, naganap ako, kaso ang mamahal naman ang offer nila. Well, understandable naman kasi yun eh, art print yun. Kaya ang ginawa ko na lang, nag-screenshot na lang ako using my shaders. Tapos nag-screenshot ako nung mga napapansin ko na maganda sa server. For example, yung spawn, sa tavern, memorabilia din yun. Ano ba mga screenshots ko dun? Di ko maalala kung ano yung yung mga nilagay ko dun eh. Pero yun. May kasama ba doon ng mga stickers? Like at stickers, yeah. May idikit na ako sa laptop ko. Ano Kasi yan? yung laptop ko, lang ko eh. Glitters yun. Wait. Open canvas. Open canvas yung laptop, yung likod ng laptop ko. Pwede ko siyang dikitan ng kung ano. Well, hopefully, madikit siya sa laptop. Kasi baka masira yung likod ng laptop, baka magana siya. Ano siya? Yung sa likod ng, yung pagka-sticky niya. Hindi, ano naman to? Nakamat. Pero ano naman siya, glittered sticker. Mm. Glittered coated sticker siya. So, yan, nung na-receive ko naman siya, maganda naman yung quality. Actually, dapat nga kukuha ko dun. Kasi sabi ko, baka madaming bumili. Sabi ko, wag na muna. Pwede ko naman pwede naman ako. Hindi reprint. I mean, pwede, pero wala kaming cutter. Sira yung sira yung pang cut namin ng mga die cut stickers eh. Tapos, meron pa yung keychain. Ayun, yun din yung gusto kong kunin. Pero kasi super daming bumili ng mail club. Tapos kasama pa kayong mga staff. So, sabi ko, hindi, basta pag natapos na tong mail club na to, ako naman yung magpapagawa. Sa amin ni Derek. Oo, sarili. Kasi mamaya kasi, baka kumuha ko, tapos may humabol pa pala. Di, Tanong ko lang pala. Di ba since uunahin yung mga nagbayad? Kailan nila may expect na makuha? Actually, may hinihintay na lang akong supplier dun ng postcards. In-order ko na siya this week. And hopefully dumating siya by let's say next week. Kasi madali lang naman yun. Madali ko naman siyang i-pack. Then after i-pack the next day, i-send ko na siya via JNT. Kasi meron na akong stickers na sa akin na, keychains na sa akin na rin. And yung envelope, meron naman na ako nun. And ano ba bang mga inclusions ng mail ko? If ever man na meron sila. Okay. Yung letter, okay na rin yun. Na-print ko na. Ako nag-print.
if ever naman na mapapansin nyo, may ano siya, hindi siya totally pantay yung print niya or yung pag-cut. Pagpasensyahan nyo na, hindi ko rin alam kung bakit. Kasalanan daw ni Direk yung Aba! Oo. Sana makuha ni Rose yung mga di pantay para matrigger OCD niya. Grabe naman. Ano naman, Wala rin naman. konti lang naman. Kasi ano kasi, the reason why may cut kasi siya, yung envelope kasi, 5R yung size niya. Yung, syempre, yung papel, A4. So, kailangan ko siyang liitan kasi hindi kasya yung A4 doon. So, I have to cut it. And, may ibang parts doon na di pantay. Though, gumamit na ako nung sliding cutter, kinemerit pa tawag doon. Hindi pa rin talaga siya pumapantay. Kaya pagpasensyahan nyo na. Tsaka first mail club pa lang naman to. So, it can be improved by the next batch. Next batch. Sana kay Yes. Rose talaga yun. Sana sa kanya talaga yun. Pagtatasal ko yun. Gusto ko yung wala na siya sa conversation pero naisasama pa rin eh. No? Included pa. Till the last Nakalagay naman to si episode. Rose Pasquier eh. Atata. Ayan. So, ang inclusions ng Florian Mail Club is 4 na postcard. No? So, ang featured dito yung tawag dito yung tabard nila Hostus and yung Spawn. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na die-cut stickers yung matatanggap nila. Syempre, Wait. una dyan is yung magbayad ka ng tricycle. Yes. Wait. Then, Nandiyan ba yung nandiyan ba yung Easter egg nung Diyan sa na yan? O wala? Hindi ko nga nasawa. Di mo nasawa? Sayang. Anong Easter egg? Wait nga. Hindi ko na maalala yun. Ano yun? Ano kasi di ba nung gumagawa tayo yung Hanapin ko yung stickers nung hanapin ko yung Pixar. Lang. wait, ewan ko kung tito yun eh. Wait lang ah. By the way guys, naka-ano ako. Sa mga nakikinig po, naka-share screen po ako. So imagine niyo na lang po yung pinag-uusapan namin. Yeah. Okay, right now I'm in the Canva. Wow. You know, Eto. play by play. Yan yung tinutukoy ko ata just na digital art yung may ganyan na yung magbayad ka ng tricycle. Meron pala. Eto yun. As in, talagang gumawa talaga ako nun kasi siya eh. Naging inside joke na ng Florian to eh. Simula nung release yung podcast. So sabi ko, what if lagyan ko kaya nung stickers at magbayad ka ng tricycle. Ito direct, ito yung Easter egg. Kasi ito ata yung picture ito dapat yung picture nilagay niya doon, like nakatago. Yan ata yun eh. Saan patingin? Yung ginawa ko, yan yung ginawa ko. Dapat isisingin ko siya dito sa may tricycle. Nakaganto siya. Nakaganto siya. Hindi pa natin na. Dapat may ganito, ayan yung ito yung nandun sa may sasakyan ng driver. Gigil siya. Like ayun sana yan. Like, nilagay niya yun dun nung nakita ko nag-i-edit siya. Dun sa likod ng Dapat isisingin ko sa may tricycle. Oo. Ay, wait lang. Try natin background remove. Uy! Uy! You know. You know. What if no? What if What if lang? Tapos bigay ko kay Bruce. What if lang? What if? What if yun yung sticker, no? Hindi. Yan, ito yung sticker. Papagawa ko to. Kay Rose ko lang ibibigay. Tama. Yan yung Easter egg eh. Tapos, ito. Tapos, ay, mali. Tapos, ikakat ko. Ay, nakalak pala. So, yun po, nag-edit na po ako imbis na nagpa-podcast. Ito po ay live editing.
sa Medyo podcast. nasa sidetrack po ng konti. Medyo lang. Pagpasensyahan niyo na po. Ayan o. Tada! Yan lang yung kay Rose. Oo. Para sa kanya lang yan. Tapos pag nakita niya, isipin niya, lahat na meron yan, ganyan din. Pag nagtanong siya, lahat ba teaches ng may sticker na magbayad ng tricycle, may ganito din. Sabihin mo, Sabi meron mo, yan. oo. Meron yan. Crazy. Ano Yung po may question? pinagtripan na nga siya. Dapat no, nga yung ginistek. shield. Dapat Ay, nga oo, isasama ko shield. yung shield. Oo. Kaso nawala din sa isip ko yun eh. Kasi nag-focus ako dito sa magpahid ka ng tricycle. Naglaki yun eh. Oo. Tapos, eto naman, yung ibang stickers dito, logo ng Florion. Isa, yung mismong logo ng Florion. Pangalawa, yung art style naman. May siya, happy peace. Yun, no? Siyempre, mas happy lang. It's para siyang snow globe. Tapos, eto, yung makikita nyo, kaya may girl dyan na sticker. Kasi, part siya ng lore. So, malalaman nyo na lang sa letter kung sino siya. Then, may orb din Siya si dito. Alin? Yan po yung Florian. alter ego ni Rose. Ganyan, yan po yung Florian. itsura niya paggabi. Pangalan Mali. niya so in the morning, I go kay Rose. In the night, I go kay Rosana. Naalala ko tuloy yung member dito na hindi siya naglalaro pero nagsisend siya ng pictures niya. Pero sinabi ni Father na siya daw yun. Si Rose daw yun. Wala siya dito pero kotang-kota na siya. Pag umaga daw kasi siya si Rose. Pag sa gabi daw, si Rosana. Si Rosaline. Si Rosa- si Rosalina. Grabing friendship to ah. Kawawa sa Ay. inyo. Ano pa siguro bahing ng bahing yan. Dumudugo na ata yung dila ng tao. My God. Mali. I'm sorry, Rose. Tapos, ito naman is yung orb. Sa, din to. Actually, nalagay ko na rin naman siya sa sneak peek. Yung orb niya sa server na sa spawn. Pero malalaman niyo na lang din sa letter kung ano to. Then, syempre, may special coupons din tayo. So, malalaman niyo na lang din pag natanggap nyo kung ano yan. Then, ayun nga, acrylic keychain, which is yung flower. So, May yun lang pandagdag naman. na ako. May pandagdag na ako dun sa ID lace ko na puro lang keychain tapos susi. Pandagdag anik-anik yan. Pandagdag anak. So, yun lang naman. Siyempre, may rin tayo. Yung Florian Decree, ayan yung part ng lore. Part ng lore yung letter na yan. Then, letter from the team. Siyempre, ako gagawa niyan. Or, baka i-ask ko din si Derek if ever na may gusto siyang sabihin sa inyo. Especially kay Rose. Tapos, dito ko din ilalagay yung yung sinabi niyo kay Rose na magbayad siya ng tricycle, pero kay Rose lang, sa letter lang ni Rose yun matatanggap. Then, meron din tayong thank you card. Wow, thank you card. So, yun lang naman. Yun lang ang laman ng ating Florian Met. Ba't kayo natatawa? Di ba ka na makamove on kay Rosalinda? Hindi. Pero naman, hindi naman ako ganang kasama. Nag-alt-tab kasi ako, tapos nakita ko yung naman ng visit niya. Huwag niyo Maling lang decision pala pangarapin. pag-alt-tab.
Imagine mo, naglalaro ka ng Valorant, no? Tapos pagka-alta mo, Tanggal yamot mo no? pag di lang i-wish na mag-backward si Rose. Anong backward yan? Rose, wag ka na mag-backward. Okay na yan. Ano to? Grabe naman yung ano mo. Yung ID mo, bro. Susi. Di ka ba nabibigatan dyan? Yan yung susi ng lahat ng taguan ni Vinci. Parang lahat yata ng dorm nasa iyo Oo. May salamin nga yan sa tabi ng bintana nila eh. Nagtatago yan sa PDA. Mali. So, yun lang naman ang ating podcast for today. By the way, ang nag-request nito is si Jeddy tsaka Yo. si Ritsuka. Yes. Shoutout po sa inyong dalawa. Uh-huh. 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 So, ayun po, no? What's up po, mga paa? Update lang sa ating season 2. At pag napakinggan nyo to, pwede ba mag-update? Sneak peek. Go lang. Next Sneak peek. next season, sarado na po ang Nether. Charot. Wala po kayong way para pumasok. Mali. Hindi, pero para lang sa mga excited dyan sa season 2, okay na yung okay na yung actually more than 50%, I would say more than 50% na yung progress ng season 2. Aghihintay na lang ako ng mga new plugins na mag-update. Actually, yung mga plugins na mag-update sa new version ng Minecraft. Kasi may ilan pa na hindi pa sila nakakahabol sa latest update. And hopefully by next week or before next week, makapag-update na sila. Kasi if ever man na hindi mag-update, especially yung inihintay kong yung favorite kong plugins, may mga features na hindi masasama muna pansamantala sa season 2. Pero probably lang naman yan. Buong May lang siguro hindi magkakaroon ng access sa mga na yan. Sa mga features na yan. Pero yeah. So yun talaga ang cons pag nag-a-update ng new version ng Minecraft. And madami pa yan. Susunod-sunod din pa natin yan. And yeah, katapos ko lang i-regenerate yung overworld. Ano siya, ngayon naman gine-generate ko yung nether. So, mga 3 hours bago siya matapos. Hopefully, 3 hours lang. Yung overworld natapos lang ng 2 hours, 20 minutes eh. At mabilis siya. I like it. Also, isisingit ko na lang din. Yung deadlines ng mga form if ever na gusto nilang sumali or di pa sila nakapag-fill up. Yes. Actually, kaka-announce ko lang to kanina eh. So, Oo. syempre, una, yung Mail Club, hanggang May 2 na lang siya. Then, after that, baka mag-start na akong ayos-ayos ng orders. Kasi almost lahat ng inclusions na sa akin naman eh. Except sa postcards, yun lang hinihintay ko. Then, baka yung ibang order
delay lang ng slight for some reason. Then, second is yung build event. Actually, kahit di ko naman siya i-announce pala. Kasi mamaya na din yung submission neto eh. Then, staff application. Hanggang May 2 lang din yung opening niyan. So, actually, eto, sneak peek lang din sa staff application. May mga may mga secured na spot na dyan. Baka mga Yeah. 4, 3 yung papasukin namin sa staff team. Buksan mo, papasukin ako. Ayun. Mali. Ayun. Mali. Kuya Well, ikaw ba yan? Hindi, pero yun nga. Gusto ko lang mag-message si Vince. Vince, are you scared na baka mapalitan ka na sa pwesto mo? Wow. Takot ka na ba maban, Vince? Are you ready na maban for 5 years? Hindi. Di daw, tapang Hindi, kasi sabi, are you ready to be banned for 5 years? Sabi ko, hindi, syempre. Paano pag binan ka naman? Hindi, doon lang ako sa tabi, nagmamakmak. Lungkot. Oo. Lungkot. So, next is yung content creator application. Yan, permanent nang nakabukas yan. So, almost everyday namin i-check ni Derek yan kung may mag-a-apply. Actually, may nag-apply na. And, i-accept namin or i-announce na lang namin siya before the day nung server opening. Kasama nung mga natanggap na staff. Yun, Yun, may content creator na tayo finally. Yes, finally, Ariel happened to... Wait lang, mali. Medyo Medyo luma. medyo luma. Ay, lumalabas ang edad. Pasensya na po. Di tayo sponsored. Ariel, sponsored. baka naman, Yan yung commercial na yung panahon na mura pa ang Ariel. Oo, 750 pa talaga ng Ariel Twin Pack eh. Yung Twin Pack na, 750 pa dati. Oo. Yan po yung panahon na gumagana pa yung Benchingko. Oo. Hindi, kahit nga 5 centibo gumagana pa na yung may butas sa Ngayon, wala na eh. Ngayon, wala na. Wala na ng butas. Di mo pa pwedeng gamitin. Ginagawa pa namin yung pangsipa eh. So, yun lang ang podcast natin. Finally, we're done. Yeah, we're Yes, done. tapos last episode. Yung editor nyo ngumingiti na. Yay! Natapos na ang aking trabaho. Joke lang, hindi Hindi pa ko na. rin. Hindi kaya. May podcast pa tayo sa June. Ay, oo. At hindi makakatanggi si Paduro doon. Kaya maganda habang gumagawa ko lesson plan, nandito ako. Yun. Gagawin mo kami Baka- white noise pag ano. Eto, Yes. baka Wait, masulat mo Rose. sa lesson plan mo yung mga pinag-usapan dito. Pwede rin. Ano ba? Pag simula ba ng lesson, so bakit ka naglalaro ng Minecraft? Okay, class. For today's topic, mag-uusapan natin ang Minecraft. Oo. Bakit square ang block? God damn. Naging philosophical na. Bakit square yung block? Ayan, ano. Imbis na study of life of man na iba. So, yun lang naman. Oh, outer na. Hindi, nag-iisip din Ano? ako, baka may pahabol pa eh. Baka may, Vincent, Padoro, baka may pahabol pa kayo dyan. Baka may mga Ano questions naman? kayo dyan. Hindi naman Okay. questions. Pero, Teka, ito tanong lang para sa inyong dalawa. Just direct. Like, is there a chance na magkaroon ng role-playing aspect ang server?
Like yung Ay. games. Si ano yung makakasagot dyan? Si Chess. It's just a question kasi total nag-introduce naman na yung mga lore and stuff like that. Would there be a chance to have a role-playing aspect in the server? Paano roleplay? Hindi naman siya yung hardcore role-playing na dapat ngayon kang magsalita. Hindi naman yung ganun. Pero like, So, parang just playing a certain type of class or character. Like, merong nagre-report guards or nobles, yung mga ganun. Just Parang- character lang in a sense. mga rules Would nila, there ganun. be something like that? Race, gano'n. Not technically race. Like, if bigyan ko ng parang system, sabihin natin, ikaw tsaka si Derek, you would be technically, quote-unquote, the gods. Parang ganun. And then yung mga staff, sila yung parang keepers. And then yung mga players, depending dun sa, di ba, depending dun sa, sabihin natin parang rank nila, is, May meron Elixir silang, Queen, may parang yan. may queen, may duke, may bishops. Ganun. Parang ganun. Like, would there be? Might be, pwede siya. So ano siya, it's a may or may not. Yeah. 50-50 ka. Gotcha. Depende sa depende rin kasi sa players yan. Kung Kasi kung kaya ulit naman, pwede go, pwede i-push. Pero kung I see. nag-aalangan pa, baka hindi. Na ano lang pumasok lang sa isip ko na tanong yun. Ayun lang naman. Ako, basta ako, sa akin walang problema Pag sinabi sa akin na parang kailangan natin ng NPC na punot ng kahoy dito. Ay, ako bahala sa'yo. Pagagalawin natin ang puno. Gusto mo ng puno? Eto na ang puno. Retexture na creaking. Retexture na creaking. Grabe, lala nun. Hindi mo pwedeng patayin. Tapos parang yung nga ba yun? Yung crying angel ba yun? Yung pag nakatalikod ka. Yun, parang ganun. Creepy nun. Hindi, pero ako, naman ako wala naman akong basta ako, masaya ako sa ginagawa ko sa server. Gumagana yung Gumagana na yung mga pinaplano Oo, gumagana yung mga bagay na hindi ko napapagana dati. Yun lang importante sa akin ngayon. Ito na lang, last na paapyaw ko. Para naman to sa mga players na Florian. Sana masarap ulam nyo. Yun. Okay lang. Kung masarap man, padala nyo ako. Tama. I need foods. Share naman kayo kung masarap ang ulam. Sharing is caring, ika nga nila. Ilang minutes na? Ang time check, this time check was brought to you by... It's brought to you by... Hindi, 53 minutes and 39 seconds. This time check is brought to you by... Dato Puti. Dato Puti soy sauce. Mababa, kasasarap. Kompleto yun. Dato Puti, baka naman. Itong mga Gusto niyo pa bang mag-topic? I mean, why not? Wala naman ding problema. Sige. Mag-open tayo ng another spot ng topic. Yun, no? Nasaan yung ruleta ko? Nako. Ang wala na yung ruleta, wala nang topic. Ang laman ng ruleta ay... Ibabagsak ata. Sige, pag nawala yung ruleta, edi tapusin na natin to. Tatapusin na si Vince, no? Yes! Tapos na ang kontrata. Eto, topic. Ay! Fun or weird moments just reminiscing memories back or during in high school. Yan. Vince, pwede mo na i-share yung trauma mo. Dito pwede. Weird kasi yung mga trauma mo, pre. High school hindi content, elementary yung trauma ko Anong tanong? Sorry. Ano siya? Funny or weird high school moments? High school din nakalagay. Pero para happy tayo, wag ng high school.
Kung anong gusto mong i-share na funny or weird moment, share mo na lang, di ba? Sige. Ano bang sige. funny and weird? I mean, maraming funny and weird na nangyari sa buhay ko. Isipin Ang ko lang. tanong pwede ba yung share dito? Oo, Yun yung pre. Pwede. Mamimili lang ako. Ang hirap Filter lang natin, no? Yes. Ako mauna. May pumasok agad sa ano ko eh. Sige, go. Grade 7, high school yun eh. Junior high school actually. Noong time na yun kasi mahilig ako manood ng mga videos ng ibang bansa, yung mga vlogs or challenges nila. Yun yung time na nauso yung mga yung mga Beanboozled challenge. So, syempre, out of curiosity, bumili ako ng Beanboozled. Dinala ko sa school. Pinatay ko sa mga klase ko. As in, buong class yun. Pinatay namin. Before mag-start ang flag ceremony. Pinatay ko sa kanila. Umagang-umaga, pinatay ko sa kanila. And then, lahat na nakuha nila, pangit yung lasa. Lahat sila nagsipuntahan sa may basurahan, to the point na yung ibang section na curious bakit kami nandun sa may basurahan. And then, recess time, nandun yung advisor namin sa room. So, kwento nila yon sa advisor namin na may dala nga akong Beanboozled para may titikim ka ng bean. Kasi for those who didn't know, yung Beanboozled kasi dalawa siyang bean na same color. Yung isa masarap yung lasa, yung isa kakaiba. For example, yung blue color, either toothpaste, which is yung quote-unquote na sinasabi nilang bad, pero masarap siya, or Masarap. blueberry yung makuha mo. Masarap yung toothpaste. Sarap yung toothpaste. Yung toothpaste flavor, hindi yung toothpaste mismo, ha? Kalma lang Ay, ho kayo, guys. akala ko yung toothpaste mismo. Nag-iisip na ako anong brand. Colgate. Pwede din naman, pero masyadong mamahalin yan. Pero happy. Oh, pwede. Happy, no? Pagtingin mo, happy ka talaga. Baka bili, yung bili ka ng Colgate yung close-up. Mali. Tapos meron pa silang black color na either makuha mo black licorice or skunk spray. Ew. Masarap sarap daw yung scalp spray. Meron yung kung tama ako, isa sa mga flavor din dyan, alam ko, vomit eh. Ay, Meron oo. yung colgate. Tapos yung booger. Yeah. Ay, Kulay gusto kong magsalita ng Yung color masakit na brown. words. Yung color brown, either choco fudge or boogers. Yung yung fresh cut grass. Isa rin yan eh. I mean, okay lang yun kasi posibleng nung bata ka, di ka kumagat ng damoy. Honestly, hindi ko talaga galing nilang gumawa ng mga ganong klaseng flavor sa Like, nakukuha nila. Ayun, meron siyang Meron pa doon stinky socks eh. chocolate Stink pudding or or canned coconut or panis na gatas. Juicy pear. Panis na gatas, di ba cheese yun? Hindi. Like, spoiled milk. Literal na spoiled milk. Eh, di ba ganun naman ng cheese? Spoiled milk din siya, pero pinrasis lang. Hindi pala blueberry. Berry blue. Baliktad. Very blue. It's very blue. Oh my God. Oh my God. It's very, very blue. It's not peach or barf. Strawberry oo. banana smoothie or dead fish. it with Damn. oh God. Lime or Grabe. not dippings. I mean, So, Chess, ikaw, nung kumain ka, ano yung nakuha mo flavor? Mostly mga mga bad eh. ay, alam mo Kahit ba? kahit yung mga kahit yung good bean, yung iba din masarap eh. Kaya parang wala din eh. Ang nagustuhan ko lang talaga yung toothpaste tsaka yung berry blue.
Tas meron pa nun eh. Tutti Frutti. Yan din okay din Uy. yun. May bago pala silang dalawang flavor. Liver and onions or cappuccino. Hindi ko Ay, natikman Ay, to. hindi. Ibang edition to. Oh. Kasi wala dito yung choco fudge tapos dog food. Ito. Yun choco pudding. Grabe canned naman yan, Vince. Kakaiba mga gusto mo ng food. pagkain. Palagay. Ayan. Palagay Canned gusto dog food or chocolate pudding. To. Spoiled milk or coconut. Oo. You know. Long Siguro clippings ganyan. or long. May nabibiling ganyan pero yung mga masasamang lasa lang. Kapag ganun, masama kang tao. Beans talaga. Kasi Masama kang Pwede mo tao siyang kapag ganun yung bilhin iniisip mo. pwede mo siyang bilhin separately na merong mabubuting lasa, merong masasamang lasa. Paras kong binili. Binigyan ko yung mga klase ko ng ganyan actually. Yung masasamang lasa. Di ba masama kang tao? Ba't ganun, pre? Sakto lang. Masama kang tao? Sakto lang. Yan yung ugali na baka kinukulong, pre. Grabe naman, kinulong ka agad. Kinulong ako. Parang mali. Mali. Grabe na may escalation, no? Thing. So, yun nga, going back. At pinatry namin yun sa sa advisor namin. Advisor, yo. Oo. Ang swerte niya, masarap yung nakuha niya. Yun, no? Yun, no? So, Ano yun ka sana? lang. Suspended ka sana. Naman. Food naman. poison. Food poison by the student. Food poison. Payag ka na food poison ka. Wag naman. Pag ako suspended nun, wala silang main character dun sa play. Uy, Ayun na. ano Wala pala to silang- may blackmail material pala eh. Kaya Yun, pala no? matapang eh. Mali. Sino next? Ikaw, Vince. Marami kang Uy, trauma eh. Mamaya pa ako. Hindi, ngayon na. Hindi, ikaw na. Iniisip ko pa kung alin yung ilalagay ko Hindi eh. kasi pag nagsimula kami ni Direk, baka masama yung sabihin namin. Honestly, wala pa nga ako naisip. Nagpipilter out pa kami. Unahin mo na yung masasama bago. Filter din ako eh. Ang naalala ko yung Yellow Submarine eh. Wag yun, Ayan, pre. Wag nakasay. yun. Wala Oo. wala na ba ibang nangyari sa buhay mo Puris, kundi, kundi yun lang. Nalungkot naman pag ganun, pre. Puro dumi ah. Medyo kadiri. Leader siya. Puro dumi yung naalala mo, pre. Ba't ka naman ganyan? Puro kalat. Hindi. Ito. Meron ako nalala ko. Ito, safe to tell. Ano siya? Safe for work. Yes. So, nangyari to high school, junior high, grade 9 kami. No. Grade 8 pala, grade 8. So, meron kaming event sa school. Ewan ko kung familiar sa term na high school night, pero para siyang prom in a way. And that time, ang ano namin dun is tutugtog kami. Supposedly. So, that time, kasi kasama kami dun sa part na tutugtog. Di ba dapat pag mga ganong event, nag-hire yung school ng mga banda, di ba? Na pwedeng tumugtog. Usually. Pero ewan ko anong naisip namin at kinumbinsi namin yung faculty na kami na lang yung tutugtog. So, yung grupo namin magkakaibigan, kami yung tumutugtog ng mga kanta na ginagamit doon sa high school night na yon. Ewan ko kung matatawag itong funny or weird. Kasi, during sa time na yon, ang pahinga lang namin is during
intermissions na kung saan mayroong magpa-perform na iba or kapag magsasalita yung MC or yung mga teachers, ayun yung pahinga namin. Pero most of the time, tumutugtog kami. Yung time na nagbibigay na sila ng pagkain sa mga participants, yung mga pumunta, kami, tumutugtog kami. Tapos yung mga kasama namin na kaibigan na hindi tumutugtog, kumakain sila. Sheesh. Yung mga kupal na yun, pupunta sa side namin, hindi doon sa stage na mga tumutugtog, pero malapit doon, tititigan kami sa mata habang kumakain sila. medyo bastos. Wala kaming ganti. Wala kaming ganti. Pero ang isa din sa nangyari at that time is yung pinakauna kong girlfriend at the time, isa siya sa contestant para dun sa parang pageant that night. And ang ano doon is merong isang section yung event nun na kung saan pwede mong isayaw yung gusto mong isayaw. Kumbaga. Gusto sana naming sumayaw nun. Ang problema, yung tutugtog, ako. Medyo mahirap ata yun, Lods. Medyo mahirap, di ba? Tapos kagkatapos nung part na yon is yung pageant mismo. So, anong nangyari? Anong nangyari nun? Imbis na gawin namin yon dun sa part ng yung mismong sayo na nga, after nung event, after nung high school night mismo, tawag dito, yung kinausap ko yung mga tropa kung pwede bang tumugtog sila ng one last para makasayaw kami dalawa. And it did happen. So, ayan. Nice. Ayun yung buti naman na ano. Oo, kasi napakiusapan. Nung time kasi na yun, nung nakita na namin na yung music sheet na ginagamit is para na dun sa dance yun. Nagkatitigan kami, tapos parehas kami napa-facepalm kasi nga pala, tutugtog pala ako. Nawala pwede sumayaw habang tumutugtog. Nawala sa isip mo. Oo, ayun yan. Ayun isa sa mga safe for work na pwede ko i-share. Okay, mag-filter out ako ulit. Filter out ako ulit. Ikaw ba, Derek? Ikaw? Ako? Meron na ako naisip. Ito, ano to? Very funny. Yan. Oh my God, Wendy. Nung high school days. Ano siya? Hindi ko maalala kung anong year. 3rd year or 4th year siguro. Tapos, may ano namin yun exam namin siya. Midterm, marang midterm ata yun. Nakalimutan ko yung tawag namin dun Basta parang midterm siya. Tapos, naisip ko mag-review nung lunchtime. Kasi after lunch, yun yung exam namin. Nagpunta ako library. Bira lang ako pumunta doon sa library na yun. Tapos nung pumunta ako doon, ako lang mag-isa. So, di basa-basa ako ng reviewer ko. Tapos inantok ako sa pagbabasa. Umidlip muna ako. Tapos pagkadilat ko, na kwento. pagkadilat ko, malapit na mag-time. Mga siguro 5 minutes na lang. So lakad ako pabalik ng classroom. Tapos, nung malapit na ako sa classroom namin, nakasalubong ko yung kaklase ko. Binulungan niya lang sa akin, Pre, tandaan mo yung sagot sa number 4, macaroni Tapos umalis na siya. Ha? Sabi ko, ano yun? Macaroni? Edi parang hindi ko na lang din masyadong pinansin kasi ang weirdo Edi lakad. Papunta na ako, mupuna ako sa upuan ko. Pagkaupo ko, kasi yung mga kaklase ko nagkakagulo pa kasi exam So parang sa akin, walang kakaiba. Utik, pumasok yung advisor namin. Sabi ba naman,
Sino nakakaalam sa inyo ng basta nagalit siya. Tapos nagulat ako. Tapos basta sumigaw siya na sino nakakaalam ng leakage dito? Sabi ko, nung una hindi ko pa nagigets kung ano yung leakage. Tapos, nung nagtagal, nag-sink in sa akin. Kasi yung kabilang section namin, nauna sila mag-exam. Parang before lunch, sila muna, tas lunchtime, tapos kami naman after lunch. Tropa din namin yung kabilang section. Tapos, nagkabigayan daw pala ng sagot. As in, buong exam na ibigay sa amin. Ngayon, sabi nung advisor namin, lahat na nakakaalam ng leakage, tumayo. Ang nakakatawa, ako lang yung hindi tumayo. Kasi, nag-review ako mag-isa sa library. Ako lang mag-isa, wala akong kasama nun. Yung pala sila, nagkabigayan ng lahat ng sagot sa classroom. Okay. I see. So, nung sumilip-silip yung advisor namin, sabi, tumayo yung hindi nakakaalam. Ako lang yung tumayo. So, sabi, ang ginawa on the spot, nagbago exam namin dun sa subject na yon. On the spot nagbago, tas bad trip yung teacher namin dun. English yun eh. Bagsak pa din naman ako, pero at least di ako nandaya. Ayun pala yung punchline. Oo. Hindi naman, wala naman nagbago sa outcome, pre. Kahit naman feeling ko, di baguhin, bagsak pa din ako. Pero, at least di ako nun. Pero yun talaga, pag naaalala ko yun, natatawa ako. Kasi, sa dami Sagot pwede. na number 4 macaroni. Oo, pre. Binulong pa sa akin yun. Yung pala, ano yun, parang spelling ata. Spelling, ano yun eh, parang sa unang part ng exam, spelling. Tapos, isa sa mga ano dun is macaroni, which is lumabas sa exam namin. Hindi na nga lang siya number 4. Nag-shuffle ng numbers, pero lumabas din siya. Pero sa isip-isip ko, bobo na lang siguro hindi makapag-spelling ng macaroni. Putik na yan. Pero lap trip yun. Nagkaroon ng malawakan leakage tapos hindi ako part. At least hindi ka nadamay. At least ako, Diba nung bagsak ka, basta hindi ka. Tama. At least yung pagkabagsak ko, sariling sikap. Ang in-expect ko yung pagka-edit mo, pag-gising mo, tapos na yung exam. Ay, sa ano yun? College, pre. Malala, yun yung malala na ano. Yeah. College ko. Speaking of, ito, isa pa. Nalala ko. College naman to. College, first year. So, meron kaming teacher or professor sa subject na parang business etiquette ata or something regarding sa course program ko. And itong professor na to, sabihin natin na sabihin natin parang mataas yung part niya sa faculty. Like, di ba meron tayong mga tinatawag na principal, vice principal, head teachers, yung mga ganun. Yes. Bale, isa siya sa mga yun. First day ng klase namin, di ba pag college kayo, usually kayo lumilipat ng classroom, di ba? So, pumunta kami dun sa designated room, pumasok kami. Ahead kami kasi first subject namin siya. So, ahead kami ng mga parang 10 minutes bago yung official time. So, ando kami. Kukwentuhan kami, ganito, ganyan. And pagdating ng time niya na mag-start, on time naman siya dumating. So, pagpasok niyang ganun, pumunta siya dun sa teacher's desk, umpo siya, tapos titigan niya kami lahat. Tapos, syempre, nung pagpasok niya, nag-good morning kami, tapos umupo na ulit kami. After niya kami titigan, nagtuturo-turo siya ng mga estudyante. Pagkatapos niya magturo ng mga 4 o 5 estudyante, sabi niya, sige, labas muna kayo. Mag-isip-isipan niyo muna ba't kayo nandito sa klase ko kasi nakakiti kayo eh. Sabi niya ganun. Nung narinig ko yun, nagpigil ako ng ngiti. Kasi yung di kasi namin alam na bigla siya darating on the time.
So kami magtotropa ng mga kupal, nasa harap kami lahat. Okay. So, yung pinalabas niya nun is, hindi naman siya yung literal na troublemaker nung klase. Sila lang yung yung madalas mo nakikita nakangiti palagi. Sila lang talaga yan. Yung lang, palaging happy kumbaga. Sila yung pinalabas. Nung pagkatapos niya sabihin yun, nagkatitigan kami magtutropa sa harap. Pipigil kami tumawa. Oo. Tapos nagsimula na siya mag-introduce kung sino siya, di ba? Sinabi niya ng pangalan niya, ano yung pwedeng gawin sa ano yung pwedeng gawin dito sa subject na to. Tapos, inaayos niya yung seating arrangement namin tuwing klase niya. Oo. Tapos, pagka dating doon sa ayaw magtotropa, nung kami na yung palilipati ng pwesto, pinatigil kami. Kasi kami nasa harap nun, 8 kami, 4 sa amin, kasama ako, pinatigil. Sabi, kayo 4. Labas muna kayo, ha? Isip-isip kayo, ba't kayo dito? Sabi ganun. Lumabas kami. Paglabas namin, no? Kita namin yung yung nauna pinalabas. Titigang kaming 8. Tapos, nagsitawalan na lang kami. Yung tawa namin, kinuwento ng tropa namin, rinig na rinig ng teacher. Putik na yan. Tapos, ang ginawa namin, kasi, total, nasa labas naman na kami. Alam na pumasok kami ulit, diba? Kasi pinalabas nga. Tara, kain tayo sa baba. Bumaba kami. Bumili kami ng pagkain. Give or take 5 minutes, merong bagong dating na mga pinalabas. Pinalabas din. Oo, pinalabas din. Hindi namin alam kung anong bakit. Hindi namin ng dahilan. Okay. Tapos, yung klase namin sa kanya, 1 hour and 30 minutes. Yung total namin sa class nun, 40 kami. Yung kasama namin kumakain sa baba, 28. Okay. 12 lang natira dun sa Putik. Oh, legit. Oh, legit. Grabe Kaya, yun. kaya tuwing klase namin sa kanya, behave kami lahat. Akala mo anghel. Pero pag napalabas, tuwan-tuwa kami. Hindi namin naintindihan ba't ganun eh. Like, wala namang explanation masyado. Nakangiti lang, pinalabas na. Ewan ko bakit. Ayun yun ng college. Isa pa. Ito, isa pa sa college to. Yan. Ito, ewan ko lang kung familiar yung mga makikinig sa atin. Pero alam niyo naman yung mga student rally, di ba? Oo. Alam na. Familiar naman siguro kayo doon, di ba? Ang lupit yan. Klase namin, alas 8, philosophy. Philosophy 1. I-discuss yung prof namin. So, maririnig kami. Marinig kami sa labas. yung mga sumisigaw ng kala mo pupunta ng gera. Yung on-sync na sigaw. Tapos merong yung maririnig ka na isang boses na sobrang lakas na nagsasalita. Tapos sisigaw ulit. Grabe. Wala pa kami sa 15 minutes ng klase nun. Huminto yung prof. Sabi niya, manood na lang tayo na nagra-rally. Hindi na makakapag-lesson nito. Hindi na kayo magkakaintindihan. Oo, hindi kami magkakaintindihan nun. Nanood kami ng rally. Ang pinagawa sa amin, after ng rally, sige, sulat nyo nung nakaintindihan nyo dun sa rally. Shish. Ay, at least, di ba? At least, nakinig kami dun sa rally. Nanigawa din naman kahit papaano. May ambag din naman. True. Ano na? Ito. Ano? Ito. Ito, nakwento ko na tayo sa inyo dati. Pero share ko na rin para sa mga players natin na makikinig. So, bago matapos yung first year namin sa college, like yung nagpapapirma kami ng kung ano-ano. Kami magtutropa, pag-isipan namin na mag-CR. Like, sabay-sabay kami. Nadaig pa na yung mga babae, no? 8 kami doon sa CR. Well, Tapos, parang gawain din naman namin yan eh. Okay, CR break.
Yung iba dun, hindi naman si Tapos, CR, nandun lang sa labas sa labas lang ng pintuan. Di, kami, lahat kami nasa CR. Wala nag-aantay sa labas. Tapos, ang nun, dito, actually, ang nag-CR lang talaga dun sa amin, dalawa lang eh. Kaming anim, nagkakwentuhan lang kami nun eh. Tapos, yung isa namin tropa, nakita niya yung dito yung bagong bukas na parang, anong tawag dun? Yung nalagay sa CR na pampabango? Yung bilog? Asbest. Ay, hindi asbestos. Albatros. Albatros. Ayun, albatros, ayun. Ah, Kakabukas yan. lang. As in, kakalagay lang. Pero hindi pa nila nalagay dun sa bawla. Nandun pa siya sa lababo. Yung tropa namin na isa, tawag dito, kinuha niya yon. Tapos sumenyas siya sa amin nung yung tahimik na sign. So at that point, di namin isip anong trip niya. Ba't siya kinuha yun? Teka, gagawin mo dyan. Tapos, sa namin tropa, kakalabas siya lang galing nung cubicle. Sa gugas siya ng kamay. Binuksan niya yung pinakadulong zipper ng bag, tapos siniksik niya doon. nung nakita namin yun, sabi namin, ala, sama ng ugali neta. Pero sige, di namin sasabihin sa kanya. Umaga yon, around 9 a.m., mga 9:30, parang ganun. Ang uwian namin is around 1. Buong araw na yon, hindi namin Yun yung pinanggit. Kung nag-mute siya. hindi namin sinabi sa kanya na nandun yun. Nakauwi na ako sa dorm. Doon ko naalala. So, anong nangyari? May message ko yung tropa ko. Sabi ko, sinabi mo ba? Sabi niya, ang alin? Sabi ko, gago ka ba? Yung albatros? Ay, yung ganun. Sabi niya, ay, yung Nawala sa isip. wala din sa isip niya. So, ang nasa isip ko nun, siguro, next week siguro, sabihin namin, Lunes. Nagka-pandemic. Simula yung lockdown. So, ayun, no? Hindi na kami nakapasok ng Lunes kasi umuwi na kami sa kanya-kanyang mga bahay, di ba? Kasi lockdown sa Maynila nun. Natapos yung first year namin, nagkaroon ng bakasyon, nag-enroll kami ng second year, 2 months in second year. Nag-message yung tropa namin sa GC. Sino naglagay ng albatros sa bag ko? Ngayon niya lang na-check? What? 2 months ng pasok. Hindi pre, hindi 2 months ang pasokan. That's 4 months in total. Yun nga. Grabe yun. Alam mo paano niya nalaman? Ano? Nasa kami, nasa Google Meet kasi kami noon. Kami kasi magkakasama kami sa parang project or something regarding electrical circuits. Nagdi-discuss kami paano namin gagawin. Tapos na-open namin yung topic na uy, baka mamaya may laman yung bag mo na lunchbox. Yung mga ganun uri ng biruan. Yeah. Tapos, sabi ng tropa namin na isa, pre, alam mo nilagay mo dun sa bag niya, no? Sabi ka kung di pa namin sinabi, di niya rin malalaman. Andun yun, sa bag niya ng halos 4 months. Oo, kung buo pa yun, hindi na. Pero ayun naman, nasa mga weird na ginawa namin nung college. Ikaw, Vince. Legendary prank na yun. What you mean? Pre, medyo Almost 5. Pag nakita. grabe yung kakaiba Sa mga nangugali, no? Yung prank, yun yung yung mga prank na malalupit, yung nakakalimutan mo.
Pero ang malala nun, sa dumaan ng mga buwan, di siya nagbukas ng bag. Yun yung nakakapagtaka, hindi man lang nag-check, hindi man lang nagano. Grabe. Kasi ano to, pandemic daw. Pero nakakatakot doon yung pre. Kapag yung pag di ba kunwari nagbabaong ka, tapos kinabukasan, parang last day na ng school, tapos may baong. Oh, Minsan hindi mo na chine-check yung bag, babato mo na lang yung bag mo, okay na. Tapos pag susunod na pasokan, pag bukas mo ng bag mo, may baonan pa din. Ako, asim kilig. Ay, sarap. Ay, Ikaw ba, naalala Vince? ko, ano, Ikaw. Ayan. tawag dito, yung nung bumisita ako sa bahay na klase ko. Kasi, bali, siya, boarding house niya yan. Yan ba yung ninakawan mo na console? Hindi, iba yun. Hindi Ay ba yun? Mali. May minsan Ayun. yun. Nagnakaw ka. Grabe ka naman. Wala akong ninakaw na console for your information. Lahat ng console ko either bigay or bili. Pero Sure. anyways, Sure. Sabi mo po. bali bumisita ako dun sa boarding house niya nun. Bali, apat kami na magkakasama dun. Sabi pre, sabay-sabay tayo pumunta dito sa bahay niya. Pagdating namin dun, syempre, ayun, malinis yung tirahan niya. Tapos sabi, tara pre, dito na lang tayo magla-lunch. Nagkaayaan kami, doon kami kakain. Langaya, nung pagbukas namin ng rice cooker, may iba kaming nakita eh. Hindi kanin na. Yung laman ng rice cooker niya may kabote, may Parang iba na. Nakakatakot yun may amag. may civilization. Kakaiba yun pre. Parang nakakatakot ng yun Tinanong namin, pre. Ba't ganito naman ang rice cooker mo, pre? Kailan mo ito huling hinugasan? Ay, hala. 3 months ago pa yung rice cooker. Ay, hala. Wow, Grabe yan. Napaka-genuine ng reaction mo. Sabi niya, 3 months ago pa yan. Tapos tinuro niya yung kung alin yung ginagamit niya talaga yung rice cooker. Tinatago niya pala yun. So, nabuksan, kanino rice cooker yung binuksan namin? Sa kanya din daw. Kasi tinamad siyang maghugas nun. Tapos nakalimutan niya. Grabe. Tapos dumating kami 3 months later. Grabe yung katamaran niya nung 3 months. Kala ba naman namin, malinis-linis na ng yan. Medyo medyo nakakatakot. Oo, may horror yung may horror yung totoo niya. Tapos during, alam niyo yung, tawag dito, TLE na, diba sa TLE may iba't ibang strands pa siya, diba? Yung quote-unquote strands. So, ang TLE namin nung, around grade 9, grade 8 to grade 9. Ang TLE namin is agriculture. So, syempre, meron kaming isang plot ng land na doon kami nagtatanim ng mga gulay, ito yun, may 2 daanan papunta doon. Yung isa yung tulay. Kasi nahati yun ng isang sapa. Kumbaga para kami may maliit na ilog sa pagitan nun. So, pwede ka dumaan either doon sa tulay or doon sa yung dating tulay, yung may hating na sa gitna. May siya, basically galing siya sa Dating tulay? isa. Kapatid ba yan ng dating Biglang pumasok sa isip ko. Sorry, mali. Gets ko yung reference sa akin. Mali! Mali.
Delikado. Feeling ko may mga taong di na makakagets ng joke na yan. Ganito yun. Yung layout ng school ko dati. Ano siya? Sa likod ng stage, may 2 classroom. Doon kami lagi. Doon kami doon kami pumapasok. Eh yung lot namin ng agriculture, nandun sa kabila ng sapa. So, tatawid pa kami ng maliit na tulay. Or, tatalagin namin yung sapa. Kung saan nakalagay yung dati. Kumbaga, ang nandun na lang yung 2 haligi na magkabilaan. Yun na lang yung nandun. So, wala na siyang tulay. Eh, syempre, kami naman gusto namin shortcut. Doon kami sa tumatalon, di ba? Tatalon kami, astig kami, di ba? Mga batang astig daw, yung isa naming tropa, nadulas. Saan dumiretso? Doon siya sa sapa. Dumiretso siya sa sapa. Putikan. Kasi kakatapos lang ng ulan. Kaya so, kumbaga, kami doon ang ayos-ayos ng talon namin. Tapos bigla siya nadulas. Diretso siya doon sa baba. Lalim pa naman. Pag-akyat niya, tanong siya ng teacher. Saan ka galing? Saan ka naligo? Doon po sa sapa. Sa Ginawa mo doon. Nadulas po ako. Parang no? Geek, ginagawa mo. Getalon. Kasi pagtalon niya, alam mo yung pagtalon mo, tapos biglang nadulas yung isa mong paa. Yung ganong klaseng talon. Yung parang nawala ng grip. Ganon yung pagkatalon niya nun eh. Pagbaba niya, natapilok pa siya. Ititumba siya. So yung buong katawan niya nabasa. Ang malala, may cellphone siya sa bulsa. May cellphone siya dun sa bulsa. Anong iPhone bang kailan bang 2000 ano ba yung grade 9 na ako? Basta around yun 2018 yung ano bang bagong iPhone nung 2019 or 18 gano'n. Yun yung gamit yung cellphone. Inalaglag sa tubig. Kinabukasan, ang gamit niyang cellphone, Nokia na di-keypad. Nawalan siya bigla ng cellphone dahil doon. Ayun lang. At least matibay. Oo. Matibay. Pwede mong pamalo sa tao yun. Malulugi yung tao dun eh. Oo. Ganun talaga. Speaking of naalala ko. College to. So, di ba sa mga cafeteria or canteen, di ba usually meron yung mga parang combo meal na tinatawag sa mga pamilihan. Student combo meal. Yung mga yung tawag dito yung tofu sisig, yung mga ganun, or sabihin natin yung mga burger steak, yung mga ganun. Tofu sisig, burger steak. Uso pa ngayon. Ayun nga. So, recess nun, or break, baba kami. Bibili kami. Kasama naman yung tropa namin. Ako, ang binibili ko usually is yung palamig tsaka burger. Ayun lang. Di kasi ako mahilig kumain ng kanin kapag nung time na yun. Di ako mahilig kumain ng kanin pag umaga. Tapos, habang inaantay kong matapos yung order ko, isang tropa lumapit sa akin. Sabi niya, pre, anong kunin mo ngayon? Sabi ko, burger lang ako ngayon, sabi ko. Tapos, siya naman, sabi niya, hindi ko naman bibili. Sabi ko, try mo yun, no? Sabi niya, may kasi, dito may dala ako extra ngayon eh. Di ko alam na sinasabi extra is extra ulam. May pinabaon pala sa kanya. And tinuro ko sa kanya nun na kasi usually binibili niya is yung may kanin tsaka ulam. Tapos narinig ko, sabi ko, tanong mo na lang kay ate kung pwede na wala yun, yung extra. Kasi may dala ka naman na. Ang nasa isip pala yung sinasabi ko is tatanggalin yung extrang ulam.
Kaya ako, nasa isip ko, yung extra kanin tatanggalin. So, di kami nagkaintindihan. Pagdating niya dun kay ate, nabibili. Kita niya yung tofu sisig, sabi niya, ate, magkano po yung tofu sisig pag wala yung tofu? Sabi niya ganun. What? What? Magkano po yung tofu sisig? Tofu sisig without tofu. Damn. Dali ano siya direct. Sisig na lang. Ano yung Sisig ano sauce. sisig nun? Sibuyas, Sisig. sili. Sibuyas. So, narinig ko, sabi ko, Yung sisig sauce. ano yun, napa-double take lang. Pre? pati si ate tinitigan siya. Boy, tangin akong tropa ko din yan. Ano eh. Pagkatapos nun, lumayo ako sa kanya. Ay, Hindi ko po Lunes, kilala. ay, hindi. Sa Martes. Libre sa Martes. Tatanong ko yun, may ano dito, bilihan tofu sisig. Magkano po Tropa yung ko yung tofu sisig nagtitinda na doon walang tofu? Tatanungin ko, ate, magkano yung tofu sisig na walang tofu? Pero ayun, nalala ko. Re-record ko yun. Re-record ko yun. Magre-record na ko yun. Isasend ko dito. Ate, magkano yung tofu sisig na walang tofu? Bigla ba? Makakasampaling ka pa nun, boy. Sabi ko sa'yo. Tapos nung na-realize na yung sinabi niya, ate mali, ibig sabihin yung pag wala yung kanin, yung ulam lang po. Mali. Tofu sisig, I mean, tas wala pwede yung naman. tofu, ano. Pwede naman yung ulam lang. Yung tofu lang mismo, yung tofu sisig. Wala yung sisig, no? Yung tofu lang. Yung tofu lang. Pero ayan lang yung masashare ko na ano. Medyo safe for work for now. What do you mean for now? Just in case na mapasok ulit yung topic, di ba? Just in case lang. Magkano tofu sisig na walang kanin at sisig. Tofu lang. May Ayan po, ano. So, direct. Ayan guys, ha? Hello po! Wala, kinain na ako ng Minecraft. Pagpasensyahin yun na ako. Wala problema. Ay, ito. Ano ka lang, isingit ko lang din. I mean, habol. Yes. Since nakwento kasi kanina ni Father yung niya, experience niya regarding, prom ba yung kwento mo, Father, kanina? Yeah. Prom? Yeah, ang tawag niyo dun that time is high school night, pero technically it's a prom. Okay. Ay, naalala ko lang kasi nung grade 9, prom namin nun. Imbis na yung romantic songs yung pinapatugtog, yung mga pinapatugtog dun sa amin, geng. Sheesh! Malupit pala dun eh. Yung we don't die, we multiply. Uh-oh. Ayun na. Bago po mauso ang 10 minutes na kanta ni Taylor Swift na All Too Well, meron po tayong tinatawag na We Don't 187 Die. Mobs. 187 Mobsters. We Don't Die, we multiply. Almost 15 minutes po silang nagra-rap, mga kaibigan. Binigyan nila ng ibang Apakaangas. meaning. Binigyan nila ng ibang meaning yung humayot kahit magpakarami. Okay. Ay, napagalitan pa kami talaga nun nung principal. Kasi, bakit doon yung mga nirequest daw ng mga estudyante, yung mga ganong kanta, imbis na romantic lang daw. Romantic naman yun, ah. Kaya nga. KJ. KJ naman ng principal yun. Sabi ng principal, pag yan may narinig pa akong nag-request ng mga ganyang kanta, uuwi kayong maaga. So, wala na. Parang pabor pa sa inyo yun. Oo nga. Hindi, ayaw pa namin. Kahit nasa labas na yung mga magulang namin, ayaw pa namin. Alam niyo yung baliktad, no? Pag nandiyan na yung mga magulang, ayaw niyo umuwi. Pero pag wala pa yung mga magulang, gawin na kayo na. Totoo. Yeah, actually may additional kwento pa yun doon sa prom na sinasabi ko, pero next time na lang yun.
Ano, May ano para yun eh, may part 2 yun eh. sa ano na lang, sa Only Floor yun. Only Florian na lang po. So, on the floor yun. Makagawa ka website. Gagawa po kami website noon, onlyflorian.apartments. Oo, yun. Tama. Only floor yun that apartments. Diyos ko po. O siya, dito na natin tapusin tong podcast na to. Medyo mahaba-haba to. 1 hour and 47 minutes. Parang kanina, 53 minutes lang eh. O baka mabawasan pa to. Ay, shoutout lang natin yung mag-suggest ng topic. Yes. Ay, pangatlong suggestion na nito. Si Squishy Moshi. Uy, ikaw na Uy! naman. Grabe, namumuro ka Ano na. ka na, regular ka na. Oh, namumuro ka na. Dat ka ng iban. Baka susunod ka na kay Vince eh. Susunod Yung yan, ban termino. na. Yung part na sinabi ni Padre, uy, ikaw na naman. Oo, parang 3 beses na ata siyang na ano dyan. Siya yung episode Yeah. 1, tapos episode 2, tapos ngayon, last episode. Di ba? Namumuro na dat binaban na yan. Diba? So, yun lang. Paalam. Ayun lang. Hanggang sa susunod na Paalam. pagkikita. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam. Episode na Dragon Ball Z. Yes. Tapos ang outro tayo na sa Sineskwela. Mali. Okay, bye-bye.